Sabi nila, pabata raw ng pabata ang mga nakikipagrelasyon ngayon. Sa kaso ni Jemart, maaga raw kasing tumibok ang kanyang puso. Nung nakilala niya si Patricia, hindi niya tunay na pangalan. Chat lang kami hanggang sa nag-abot ng 10 days. Sinagot po niya ako. Siyempre, hindi natin maiwasan po na kiligin. Hanggang sa nagkayayaan silang mag-date. Nagkita po kami mga 3 months sa rep po namin. Pero matapos ang kanilang first date, ang kanyang nobya naging cold daw bigla. Nag-chat sa akin, sabi niya, pagod na ako. Sabi ko sa kanya, ha? Bakit? Ayoko muna, bawal muna sa akin ng ganyan, sabi ng mama ko. Kasi mga bata pa tayo. Yung paghiwalay po namin, nagmukmuk ako sa kwarto, hindi na po ako nagkajowa, hindi na po ako nagkagusto ng ibang babae. Kutob ni Jemart, hiniwalayan siya ni Patricia dahil mukha pa ring meron siyang gatas sa labi. 3 feet 8 inches lang kasi ang kanyang height. Sintaas ng batang grade 1. Tinago ko po sa kanya kasi natatakot po ako na baka maiwalayan. Hindi raw siya iniwan ni Patricia dahil siya'y bata pa. Sus! Kahit daw kasi siya'y mukhang bata, sa totoo lang daw, isa na siyang ganap na binata. Pinanganak po ako noong 2003 at 23 years old na po ako. Dito sa MacArthur, sa Leyte, nakatira si Jemart. Pangalawa, sa 5 magkakapatid. Pero kapag sila'y magkakasama, madalas daw siyang mapagkamalang bunso. Ako na lang po nagtatayo ng panganay ngayon. Kapag naglalakad po ako, kasama ko yung mga bata sa amin, yun, sabi nila, laro kayo, laro. Nangamba nga ako, bakit ganito? Wala naman kaming ganon, nakamag-anak. Baka may kaano sa kalusugan ng anak ko. Ngunit dahil hindi raw sapat ang kinikita ng kanyang nanay na si Arlene sa paglalaba at ng tatay niyang si Jimmy sa pagkakarpintero, hindi raw nila nagawang ipakonsulta sa doktor si Jemart. Pero maliit man, huwag daw ismulin si Jemart. Naaasahan kasi siya sa mga gawaing bahay. Ito po ang ginagamit ko po. Itong bangko na ito. At linilipat ko lang. At para po, makapagsaing po ako ng maayos. At maabot ko po yung lalagyan ko po ng kaldero po. Samantala, mula nang na-broken-hearted, itinuon daw ni Jemart ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Third year college na siya ngayon sa kursong BS Industrial Security Management. Pagpasok ko, sabi ng guard sa akin, "Nasaan ang mama mo?" Sabi ko, "Wala po dito. Ako lang po." Bakit nandito ka? Dito po ako nag-aaral. What is arena? Dahil sa height, malimit din daw siyang mapagkamalang saling ket-ket o saling pusa. Hindi naging hadlang ang kanyang mga physical limitation sa kung anuman ang kanyang kailangan gampanan bilang isang estudyante. Active naman siya at maaasahan naman sa mga academics. My name is Jemart Escalona. Nakita ko siya kasi hindi ko akalain na college na siya. Na-surprise ako kasi ang liit niya. Ang maiiksi naman niyang mga bias ang dahilan kung bakit hirap siyang makipagsabayan sa kanyang mga kaklase. Kagaya ng nagja-jogging na lang po ako kapag naglalakad sila. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Jemart aktibo sa mga gawain sa eskwelahan, lalo na sa mga dance competition. Yung mga judges, nagugulat sa akin. Kala nila na elementary pa lang po ako. Ito rin ang sinisisi niya kung bakit hindi siya makatagpo ng babaeng magmamahal sa kanya. Tinitingnan ko po yung sarili ko po na bakit ganito ako. Ang unfair naman po yung buhay. Marami naman masasamang tao na hindi nila binibigyan ng ganito. Kung sino pa yung mga salbahe, sila pa yung binibigyan ng kompleto. Gusto ko po magpa-check up para malaman ko po yung kondisyon kung bakit ganito. Bakit nga ba parang tumigil ang oras para kay Jemart? Hindi siya nag-develop ng mga facial hair. Yung sa boses niya, hindi din nagbago. Ang possible na cause is At dahil saktong ipinagdiriwang din ni Jemart ang kanyang ika-23rd na birthday sa linggong ito, meron daw gustong sumorpresa sa kanya.
Sino siya? Ang pagbibigay linaw sa kondisyon ng puso't kalusugan ni Jemar. Sa aming pagbabalik. Dirakin-inform. Ang tiga MacArthur Leyte na si Jemar, baby face. Pero pagdating sa pag-ibig, hindi na raw siya baby. Katunayan, minsan na siyang nagmahal, pero nabigo. Nag-chat sa akin, sabi niya, pagod na ako. Sabi ko sa kanya, ha? Bakit? Ayoko muna, bawal muna sa akin ng ganyan, sabi ng mama ko. Kasi pa, mga bata pa tayo. Pinanganak po ako noong 2003 at 23 years old na po ako. Pero bakit nga ba ang kanyang height pang grade 1 pa rin? Sinamahan siya ng aming team sa isang doktor. Kapag delayed ang bone age plus meron tayong short stature, ang possible na cause is hormonal or pwedeng systemic na cause. Hindi siya nag-develop ng secondary sexual characteristics. Yung mga facial hair, yung mga hair sa katawan, pati din yung sa boses niya, hindi din nagbago, parang bata pa rin. With that, short stature plus delayed puberty, ang kombinasyon na ito ay nagpo-point sa possible na central pituitary problem. Possible na sanhi is hormonal, particularly ang tinatawag natin na hypogonadotropic hypogonadism na may kasamang possible na growth hormone deficiency na pwedeng maging bahagi ng hypopituitarism. Sakto naman dahil sa linggong ito, ipinagdiriwang ni Jemar ang kanyang ika-23rd birthday. Sa espesyal na okasyong ito, may gustong sumorpresa sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan sa dance crew, pati na ang kanyang mga guro at kaklase sa kolehiyo. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you po. Puro dirakin-inform. We wish you a happy birthday, J. Mark, and of course, we wish you to continue to inspire and be a motivation to our students. To my anak gihapon, happy birthday. We wish nga magkamayada ka pa maupay nga kinabuhi. Sa mundong mahilig tumingin sa panlabas na anyo, madaling maliitin ang mga katulad niya. Pero sa dulo, hindi naman tangkad ang sukatan ng pagkatao, kundi tibay ng loob at laki ng puso. Thank you. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.